At gaya na nga ng alam ng nakakarami mga kapatid, no, hindi na bago sa atin itong usapin yung agawan ng teritoryo dito sa West Philippine Sea mga kapatid. Dahil talaga namang napakayaman ito sa natural resources, sa langis, sa mga lamang dagat mga tol. At pinag-aagawan to ng napakaraming bansa. No? Hindi lang naman kasi China eh. Di ba ang nagke-claim dito. Pero noong 2016 nga, arbitral ruling mga kapatid, ay naipanalo ito ng Pilipinas sa Court of Arbitration mga tol. At napawalang bisa rito ang claim ng China. So ang tanong mga tol, sino ang totoong may karapatan dito sa mga pinag-aagawang to? Gayong napanalunan na natin, pwede pa ba sila? No, pwede pa ba silang mag-claim pa rin? Ang totoo, dapat hindi na no? Kasi final yun eh. Diba? Final yun eh. Well, itong papanoorin natin mga kapatid mula kay Kapatid Avinids. Posible nga ba na gera na lang talaga ang solusyon, no, para matapos itong agawan ng teritoryo? Sana hindi, no? Sana makuha naman to sa diplomasya. So ito ang ating panonoorin at bibigyan ng komentaryo at reaction video. Pero bago yan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga kapatid kay Kapatid Avinids. Nakalagay po ang link sa ibaba. Yan ang picture niya. Yan, at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin mga tol. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to. Ang issue tungkol sa agawaan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng ating bansa ay hindi na bago sa paninig ng marami sa atin. Halika at ating alamin kung sino ba talaga ang tunay na may karapatan sa nasabing teritoryong ito at ano nga kaya ang posibleng mangyayari kung hindi maayos ang hinduang ito sa pagitan ng ating bansa at ng malakas na bansang China. Posible nga kaya ang digmaan kung hindi ito masusolusyonan? Oh boy! Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Naalala ko yung isang Chekwa na nagpapanggap na isang Pinoy mga tol doon sa issue ng pang-water cannon dati ng China dito sa PCG natin. Sabi niya may karapatan din daw ang China, no? At buti nga lang pasalamat pa tayo na water cannon lang daw ang ginamit sa atin. Sabing ganun nung Chekwang nagpapanggap na Pilipino mga tol. So eto ang tanong ngayon ni Kapatid Avinid. Sino nga ba talaga ang may karapatan? 'Di ba? Masasabi pa ba natin na valid yung mga claim nila gayong meron ng hatol nung 2016 pa? No, ipagpatuloy natin 'to mga tol. Ikaw pwede ka na mag-comment sa baba. Alam mo ba kapatid, kung gaano kayaman ang likas na yaman ng West Philippine Sea? Lumalabas sa mga datos mula pa sa sea around us na humalaw ng mga numerong mula sa Food and Agriculture Organization of the United Nations. Kanilang inilabas ang mga sumusunod na halaga ng isdang nahuli ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa nakaraang taon hanggang 2016. Kung i-average daw ito mga kapatid, ay lumalabas na kulang-kulang $617.7 million o halos 29.6 billion pesos ang halaga ng huli ng isda kada taon. Grabe, no? Kada taon yan mga tol, hindi lang yan sa isang taon. Ito ay napag-aralan na, no? Ito yung datos nila, documented din yan mga tol, na yan ang lumalabas na halaga ng mga isdang nahuhuli dyan every year. Imagine mo kung isusuko yan ng Pilipinas o babaliwalain yan sa sobrang takot mga tol, which is dapat hindi mangyari. Yun yung mawawala sa atin taon-taon. Hindi yung halaga mga tol yung food source, yung pagkain, yun dapat na pinapakinabangan ng mga Pilipino ang mawawala sa atin. Kaya dapat talaga ang ating gobyerno ay hindi bibitaw, no, hindi bibitaw dito sa ating claim na ipanalo na yan Bakit pa natin bibitawan, di ba? Hindi rito kasama ang halaga ng mga isdang hinuhuli ng China sa loob mismo ng West Philippine Sea. Oh, grabe. Yung palang presyo na yun, yung halaga na yun lang yung nahuhuli ng mga ng Pilipinas, no, ng mga Filipino fisherman. Hindi pa kasama yung nahuhuli mismo ng China kasi nga nanguhuli rin sila ng isda rito dahil nga inaangkin nila yun di ba? So, biruin mo gaano kayaman itong West Philippine Sea, mga kapatid. Kaya talagang ayaw nilang bitawan no? Mukhang malabo nga talaga nilang bitawan yan. Hindi makukuha to sa usapan pag ganyan, no? Sobrang laki ng pakinabang.
Ibig sabihin, mas malaki dapat ang kinikitang pera ng Pilipinas habang nakapagpapakain ng mas maraming tao. Yeah. Sinasabi, nasa 12% ng kabuuang global fisheries production ang matatagpuan sa West Philippine Sea. Ayon sa pag-aaral, mas malaki pa sana ang maiambag ng West Philippine Sea sa ekonomiya ng Pilipinas kung hindi ninanakaw ng Beijing ang likasiyamang eksklusibo lang dapat sa mga Pinoy. Hindi lang West Philippine Sea ang maaaring pagkunan ng yaman sa loob ng halos 2.3 million square kilometers exclusive economic zone ng Pilipinas. Yun na nga, nakalagay na nga no? Exclusive economic zone. Paano pa ba nila i-describe? Ikaw, paano mo ba i-describe yung EEZ o yung exclusive economic zone? Paano mo ba siya ipapaliwanag? Ano ba meaning nun para sa'yo? Sige nga, comment ka nga sa baba. Kung ang sasabihin ng ibang mambabatas, pwede naman daw hayaan, shared home, mga ganyan, mga bagay. So, asan dun yung eksklusibo, di ba? Exclusive economic zone. Sige nga, paliwanag mo. Turuan nyo kami. Yan. Kung titignan ng isang pag-aaral noong 2017 na inilabas sa website ng Universidad ng Pilipinas, trilyon-trilyong piso ang pinag-uusapan kung iestimahin ang halaga ng yamang dagat sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Grabe, no? Papalo sa $966.6 billion o 46.3 trilyong pisong halaga ang kanyang iambag sa ekonomiya ng Pilipinas kung lalahatin ang halaga ng marine ecosystems dito. Kasama na ang mga likas yaman gaya ng langis. Hindi pa yan, no? Mga tol, yung langis hindi pa natin na-explore. Kumbaga, hindi pa talaga natin napapakinabangan, mga kapatid, kasi meron nga mga bansang pumipigil na nagbabanta na kapag ito ay sinubukan nating mag-explore, hindi daw natin magugustuhan ng mga consequences. Biruin niyo yan, no? Napakatagal nang nakalatag niyan dyan, mga tol. No, na pinag-iinteresan din ng napakaraming bansa. Conservative estimate pangaraw ito, sabi ng pag-aaral, lalo na't hindi pa isinama sa estima ang mga yaman na nasa continental shelf. Matatandaan, nang una nang sinabi ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na maaaring mawala ang nasa 80% ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung hindi ito kikilos laban sa mga provokasyon ng ibang bansa. Grabe, oh. Tingnan nyo, oh. That means we lose 80% of our exclusive economic zone kung susundan natin yung 9-dash line ng China. Hindi na nga 9-dash line, 10-dash line na, no? So that means, yan sabi, China will say our boundary is the 9-dash line. That means we lose 80% of our exclusive economic zone, mga tol. 80% ang mawawala sa atin. An area as large as our total land area. Kasing laki mismo ng land area natin. Grabe. In other words, China got everything it wanted. Napakayaman ng West Philippine Sea. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka na mainit ang mata rito ng gobyerno ng ibang bansa. Katulad ng China. Pero, bakit nga ba aangkinin ng China ang West Philippine Sea? Naniniwala kasi ang mga Chino na sila ay merong historical rights sa pag-angkin ng West Philippine Sea. Pero mo, balikan natin yung mapang ipinapakita ni Ito, Scarborough Shoal, mga tol. 219 kilometer lang ang layo niya from ating kalupaan. Yan, kumpara mo dun sa kanilang island na mismo, yung Hainan Island nila. 857.45 kilometer ang layo sa kanila niyan. Sobrang layo nun, mga tol. 'Di ba? Sobrang layo na sa kanila niyan, pero inaangkin pa rin nila. 'Di ba? Sa atin napakalapit niya, no? Napakalapit lang niyan. Sila ay merong historical rights
sa pag-angkin ng West Philippine Sea at ito raw ay nagmula pa noong mga unang dynasty 2,000 years ago na ang nakakalipas. Partikular na noon pa raw sa Han at Sai dynasty. Pero lumalabas sa pag-aaral na ang proklamasyon na ito ng China ay isang malaking kasinungalingan lamang. Sinungaling naman. Ito ay dahil makikita na nagsimula lamang na angkinin ng China ang West Philippine Sea noong taong 1947. At sa taong ito ay nilabas nila ang isang mapa na di umano na nagpapakita ng mga tila hugis-yu na tinatawag nilang 9-dash line. Ayon sa mga Chino, ang mga isla at mga yamang dagat na nakapaloob sa 9-dash line ay pagmamay-ari di umano ng China. Grabe, tignan mo yung ano nila. 1947, nung inangkin nila to, mga tol. Meron din tayong mapa. Panahon pa ng mga Kastila, mga tol. So, mas matagal na yun kesa sa kanila. So, ito yung 9-dash line nila, oh. Yan, oh. Letter U. Yan, mula hanggang dito. Biruin mo, napakalayo na niya, no? Pati rito, inangkin nila banda, oh. Wala na tayong kinalaman dito. Hindi na to part ng bansa natin. Ibang ano na yan, eh. Ibang bansa na yan. Pero tignan mo naman ang sinakop nila, oh. Oh. Ano, eto na lang ang natitirang karagatan natin, di ba? Grabe, no? So, masasabi mo bang hindi ganid yung ganyang claim? Pero masasabi mo bang friendly yung ganyan? My goodness, pagtatanggol pa yan ng mga pro-China. Bukod dito, ang pagkakaroon ng kontrol sa West Philippine Sea ay magbibigay daan sa China na duminahin ang pangunahing ruta ng kalakalan kung saan dumadaloy ang karamihan sa mga imported na langis nito. Magiging mas madali rin para sa kanila na i-disrupt o ibahin ang mga pagpapadala ng kalakalan sa lahat ng bansa sa silangan at timog silangang Asya, pati na rin ang pag-deny sa pag-access sa mga foreign military forces, partikular sa Estados Unidos. Ang West Philippine Sea ay maaaring maglaman ng napakalaking reserbang langis at natural gas. Ang soberanya sa rehiyon ay maaaring magbigay sa China ng antas ng seguridad sa enerhiya at kalayaan na higit pa sa kasalukuyang taglay nito. At mas lalakas pa ang kanilang bansa dahil sa mga natural na likas yaman na kanilang kinakamkam. Para sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, napatunayan ng mga representante ng Pilipinas sa harap ng arbitral tribunal na walang basihan ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Malinaw na sa atin ang West Philippine Sea kung ang pagbabasihan ay ang batas at kasaysayan. Kaya yung sinasabi nilang naaayon sa batas yung ginagawa nila. Batas-batasan lang nila yun. No? Sa atin, meron din tayong sariling batas. At yung sariling batas natin, mga tol, ay pinapanigan at binabackupan ng international na batas pa, di ba? So yun yung kalaban nila, batas natin at international na batas eh. Yung sila claim lang talaga nila yan. Kaya naman, nakakalungkot isipin at nakapangigil ng laman na ayaw pa rin magpahinuhod ng China sa inilabas na desisyon mula sa arbitral tribunal at patuloy na sinisikil ang ating mga kawawang mangingisda sa sarili nating teritoryo. Sa mga nagdaang taon, matapos na makamit natin ang tagumpay sa pag-angkin ng West Philippine Sea, ay hindi naman nagpatinag ang China at patuloy na kinakamkam ang mga yamang dagat mula sa West Philippine Sea. Patuloy ang kanilang pagharang sa mga maliliit na bangka ng ating mga kababayang mangingisda. Tinatakot na gamit ang kanilang mga naglalakiang barkong pandigma at mga armas.
Nakakabahala rin na nagagawang makalusot nito sa ating gobyerno. Atin ang West Philippine Sea Yeah, at dapat na ipagtanggol natin ito tama. bilang isang simpleng mamamayan. Ang magagawa mo kapatid ay i-share ang kaalaman tungkol sa isyu na ito. I-share mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan at kakilala upang mapukaw ang kanilang damdamin tulad mo at kumalat sa mas maraming tao na tayo bilang Pilipino ay hindi mananahimik sa pangaping ginagawa ng ibang bansa sa atin. Yan no, hindi mo kailangan mag-reservice pa no? I-share mo na lang yung video ni kapatid Avinits mga tol. Nakalagay naman ang link sa ibaba. No, pwede mong i-click yung link sa ibaba. Mapupunta ka mismo sa channel niya at dito sa video yung pinapanood natin. Tapos share mo para maging aware lahat ng Pilipino at malaman nila mga tol na eto yung isa sa mga kinakaharap natin mga tol. So bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa videong to? Mga kapatid, comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.